For today's video, ito yung araw na inihatid na kami ng aking ate sa airport. For the goodbye na muna ang mga person at babalik na ulit sa dating buhay. Naulan nga ng araw na yan at buti na nga lamang at hindi traffic at maaga din kami nakarating ng airport. Wala pang 4:30 ng hapon kami dumating at 7:10 naman ng gabi ang aming flight. Nung umuwi nga ako ay solo lang ako at ngayon naman napaalis na ay magkasabay na kami ng aking ate. Ayan na nga yung matagal na hinihintay ng mga followers namin ni na Lola at Nili ang bumalik ako sa Israel. At sa sobrang miss nyo nga kay Lola at Nili ay yung tipong kadarating ko lamang sa Pilipinas at wala pa nga akong isang linggo ay gusto niya na agad akong pabalikin ulit ng Israel. May mga tanong na bakit ko daw iniwan si Lola at Nili, kawawa naman daw yung tipo na para bang wala akong karapatan na magbakasyon sa Pinas. Ay eto na nga po at pabalik na ng araw na yan at makikita nyo ng muli si Lola at Nili. Pagdating nga namin ay diretso agad kami sa pag-check-in ng mga maleta. Ang kaso ay delayed daw ang flight at bumalik na lamang daw kami ng alas 9 ng gabi. At habang naghihintay nga ay kumain na muna kami din sa Bida Ang Saya. Akala nga namin ay maaga makakauwi ang mga naghatid sa amin. Yun pala'y delay din ang oras ng kanilang pag-uwi at hihintayin muna nila na makapasok kami bago sila umuwi. At pagkatapos namin kumain ay tumambay muna kami dyan at tamang bonding moment muna namin na mag-iina. Naka-uniform pa nga ang aking anak na panganay dahil galing pa sa school at dinaanan nga lamang namin sa bayan. Ang bilis nga ng panahon at parang kailan lang at nung una nga akong umalis ay ang liliit pa nila. At ngayon nga ay mga binata na at mas matatangkad pa sila sa akin. Buti na nga lamang ngayon at iba na ang panahon na kahit nasa malayo kami ay nakikita at nakakausap namin ang aming mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng video call. At ayun nga at bago kami pumasok ay yakapan at halikan moment muna. Buti na nga lamang at yung aking bunso ay hindi na ngayon iyakin, hindi katulad dati na tuwing aalis ako ay laging umiiyak. Yan ang isa sa pinakamahirap sa aming mga OFW na may naiiwan kami mga anak. Yung tipo na lumalaki sila na hindi namin nakakasama. At yan naman yung isa namin pamangkin na lagi nga din namin kasama at yan ang pinakabata sa kanilang magpipinsan. Ay nga't sa tagal ng pinaghintay namin ay sa wakas ay makakapag-check-in na din kami ng aming mga maleta. Alas 9 nga kami pinabalik para mag-check-in pero nung bumalik kami ay close pa ang counter. At bumalik na lamang daw kami ng alas 11 hanggang sa pinagtapusan ay alas 12 na lang madaling araw kami nakapag-check-in ng mga maleta. At pati nga mga naghatid ay inabot na din ang puyat sa paghihintay sa amin dahil ayaw pa nilang umalis hanggat hindi kami nakakapasok. Sobrang tagal nga ng aming pinaghintay at mahigit 8 oras na delayed ang flight. Yung dapat na 7:10 na flight namin ng gabi ay naging 3:30 na ng umaga. At ayun nga ang aking ate at may dalapan sa lakot at ipapasalubong niya daw sa kanyang mga amo. At pagkatapos nga namin ay umakyat na ulit kami para magpaalam at nang makauwi na din ang mga naghatid sa amin. At bago nga kami umalis sa inayos muna ng aking ate ang kanyang hand carry at yung ibang laman ng kanyang bag ay inilipat. Buti na nga lamang at wala kaming naging problema sa timbang ng mga maleta at kung may sumobra man ay konti lang. Merong iba na nag-a-assist sa counter na kapag sobra ng 1 o 2 kilo ay pinapalampas nila. At ayan nga, this is the moment na magkakahiwa-hiwalay na naman kami at ayan nga at ang aking bunso ay may pahabol pa na kiss at yakap. Love you so much. Bye-bye! Ingat kayo! Babayo, ingat kayo. At ayun nga kahit nasa malayo na sila ay todo kaway pa din habang papalayo. Kapag OFW ka nga ay kailangan na matatag ka, pwedeng umiyak pero pagkatapos nun ay punas lang ng luha at gora na ulit. Ganun talaga ang buhay kahit mahirap ang nasa malayo ay tiis-tiis na lamang muna para sa magandang kinabukasan. Pagpasok nga namin ay niyaya ko dyan sa OFW lounge ang aking ate. Ang kaso'y pagdating namin ay punuan. Kaya dumiretso na lamang kami dyan sa immigration para makapasok na din kami sa boarding gates at makapahinga na din. Sobrang pagod at puyat nga ang inabot namin sa sobrang delayed ng aming flight. Thank you po. Thank you po. At ayun nga sa sobrang tagal ng aming pinaghintay ay binigyan kami ng OWA ng pampalubag loob na pagkain. At dyan naman ay nakapila ko para kuhanin ang refund sa OSC na 550. Okay na din kaysa wala at magaling ding maipag-Jollibee kapag umuwi ulit ng Pinas. Thank you po. Ay nga't papasok na kami sa loob ng eroplano at excited na nga akong matulog at syempre kumain din. Pagpasok ko pa nga lamang ay iniisip ko na agad kung anong ipapakain nila at sana nga ay masarap.
At meron nga din silang pa-eco bag at first time kong maka-experience niyan. Meron yan laman na napakaliit na hand cream at sleep mask. At eto na nga yung aking paborito kapag sumasakay ng eroplano, ang oras ng kainan. Pancake at croissant ang kanilang pakain at pagkatapos ko nga kumain natulog na ako at nang magising ako ay kainan na ulit. Malapit na nga kami niyang bumaba sa airport ng Abu Dhabi kaya may paalmusal na sila. Kape na may gatas ang aking kinuha at meron din silang pastry na may palaman na ubi jam. Masarap nga yan ang kaso'y masyadong matamis nga lamang para sa akin yung lasa ng palaman. Pero kahit nga masyadong matamis para sa akin ay nakadalawa nga kami niyan dahil maraming sobra kaya namigay ulit. At yan nga, taglanding ng eroplano at dyan ulit sa Abu Dhabi ang aming layover. Ang alam nga namin na 1 oras lamang ang ipaghihintay namin dyan kaya naman dali-dali kami at baka maiwanan kami ng susunod na flight. Sobrang nakakapagod nga ang magbiyahe lalo na kung napakalayo ang lalakbayin. Let's go! Welcome to Abu Dhabi. Ay siya, hanggang dito na lamang muna ang ating kwento for today's video at maraming po salamat sa inyong suporta at laging panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And please follow and share Aqua Infinity Private Resort and Events Place and please subscribe to my YouTube channel.